was supposed to be in December pa nung nakaraang taon. Pero ito po ay mukhang nagtagal ng kaunti at ngayon pa lamang po babalik ng Pilipinas. Kanina po umaga dumating siya at wala po siyang kasama. When he left the country, he was traveling with his spouse. At sinabi po niya na they are going to the United States of America for medical purposes. Pero ngayon po, nung siya po ay bumalik ng Pilipinas, hindi niya na po kasama ang kanyang spouse. Itinatanggi niya ang pahayag ng kanyang kapatid, si John Vic Remulla, tungkol doon sa alok daw na 1 bilyong piso para sa kanilang magkapatid. Ibig sabihin, 1 bilyon sila. Na parang sinasabi niya, hindi totoo dahil wala naman daw actual na offer. Yung signature campaign team po, nag-set up na sila dito ng naglagay sila ng ilaw para ayan, ilaw para tuloy-tuloy pa rin po. Hanggang 7 PM po kasi ito. So meron Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Si Bunoan ho ay nagbabalik Pilipinas. Ano kaya ang next step? Kasama kaya siya sa mga mapipriso? O talagang walang pag-asang mapriso? Yan ang alamin natin sa mga susunod na tagpo kung sakaling may patawag siya dito sa Blue Ribbon Committee. Kasi ngayong araw ng Lunes, ngayon ho ata yung unang arangkada para sa investigasyon. Hindi natin alam kung totoo yung investigasyon. Di ba? Ano pa? Hanggang pananagutan, ginalang ni Leandro karapatan. Ang karapatan. Hanggang pananagutan, ginalang ni Leandro ang karapatan. Ano daw yun? Di ko rin maintindihan ang title eh. Atty. Michael Perario, sino ang sinungaling? Sa dalawang magkapatid. Sino kaya? Meron pa dito Remulla kumbinsido sa koneksyon ni Libiste sa Duterte administrasyon. Talaga kinukonekta nyo? Bakit? Talaga naman kayo, makagawa lang kayo ng issue, no? Tapos pag binabalikan kayo, ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw. 1 billion na suhol, idinikla lang inalok kay Ombudsman. Bakit hindi nyo kinasuhan? Ombudsman kayo. Inaalokan na pala kayo ng 1 billion, hindi nyo pa pinakulong. Ano pang silbi nyo dyan? Diba? O propaganda, kunwari, merong ganun. Tapos ay ayaw, kunwari. Pinagugulo nyo lang eh. O, balik ng Pilipinas. Umpisa natin dito. Balik Pilipinas na si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon. Isa siya sa itinuturing na big fish sa 1 billion peso flood control scandal. Hindi lang ho isa sa big fish. Siya yung mga nasa middle fish Meron pang big fish, tandaan nyo. Yung kumamal-kamal na mali-malitang pera. Yun ang big fish. Ito si Bunoan, nasa middle fish lang to. For your information. Pero hindi sa hindi sa pag-ano. Yung the big fish ang inaasahan ng taong bayan. Wag ho kayo masyado. Yan ang gusto ng taong bayan na makulong yung the big fish. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. Ano ba talaga, Karudi? Ano naman talaga? Ugnay niyan makakausap natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang gabi, Dana. Hello, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Well, Dana, can you tell us more information about the return of Secretary Bunoan? Anong oras po siya dumating at saang airport po siya lumapag? Saang bansa siya nanggaling? Actually, nakita po natin sa Advanced Passenger Information System natin na naka-board po siya pabalik po ng Pilipinas on board a China Airlines flight from Taiwan. So mukha pong ito ay galing sa Estados Unidos at isang connecting flight back to the Philippines. Ito po ay actually hindi natin inaasahan dahil ang kanyang declared date of arrival was supposed to be in December pa nung nakaraang taon.
Pero ito po ay mukhang nagtagal ng kaunti at ngayon pa lamang po babalik ng Pilipinas. Kanina po umaga dumating siya at wala po siyang kasama. When he left the country, he was traveling with his spouse. At sinabi po niya na they are going to the United States of America for medical purposes. Pero ngayon po, nung siya po ay bumalik ng Pilipinas, hindi niya na po kasama ang kanyang spouse. Mag-isa lang po siyang bumalik ng Pilipinas. That's right po. Tama po kayo dyan. Okay, kung binabanggit niyo po na sa kanyang declaration ay December sana siya uuwi ng Pilipinas, may implication ba yon kung ngayon lang siya umuwi or wala naman? So far po doon sa ating derogatory record na doon pa lang sa Immigration Lookout Bulletin. So wala pa po or wala po siyang warrant of arrest or hold departure order. So in the side of immigration po, wala po siyang implication. But hindi ko po siguro masasagot kung siya po ay pinatawag sa ibang mga investigasyon. Maaari po yung doon, yung kanyang presence kung kinakailangan. Maaari pong ang kanyang prolonged stay outside the country might have an implication doon sa mga investigation or mga hearings na ginaganap kung saan siya po ay kinakailangan. May impormasyon po ba tayo kung saan siya nagpunta after niyang pagbalik dito sa Pilipinas? Or continuously pa ba yung ating ginagawang pagbabantay sa kanya kung lalabas siya ulit ng bansa? Continuous naman po yung pagbabantay natin in terms of following the Immigration Lookout Bulletin. Kasi sa atin po ang direktiba sa Bureau of Immigration, if he is to be found in any port of entry or exit, we will inform immediately the Department of Justice and the Secretary of Justice. So sa atin po, kapag na-encounter natin silang muli or siyang muli na aalis or mag-a-attempt na umalis ng bansa, agad po natin i-inform ang ating buting secretary about his travel. But his movements inside the country is not, hindi po saklaw ng Bureau of Immigration. It might fall under our local law enforcement agency. Okay, so kumbaga po sinasabi nyo na pagdating niya sa Pilipinas, basta dumating siya dito, yun yung nire-record nyo. At kung lalabas siya ulit, that's the only time that you will report to the Secretary of Justice. Yes, bilang part po of the Immigration Lookout Bulletin, yan po ang protocols na sinusunod natin. Okay, kamusta po so far? Kasi marami pong mga kayong binabantayan nasangkot dito sa flood control figures, especially yung mga nasa ILBO nga po. How about Zaldico? Nasa na po siya ngayon? Tama ba na nandun pa rin siya sa Europa? Hindi ko po siguro masasagot yung kanyang exact location because the jurisdiction po niya also falls under the law enforcement agency, him being a Filipino. Pero ang ginagawa po kasi namin kapag kami nakukuha po kaming impormasyon about his movements, of course from our counterparts, yung mga kaibigan po natin na immigration agencies outside the country, binabato po natin ito sa law enforcement para sa kanila pong investigasyon. Directly, hindi po under ng jurisdiction ng BI ang kanyang movement. But what? Yan na. Si Bunoan, umuwi na. Si Zaldico, hindi pa mahagilap kung nasaan. Ano mangyayari dyan? Uusad kaya ang investigasyon sa Blue Ribbon kung wala si Zaldico? Di ba kanselado na ang passport? Ang problema, meron pa raw atang passport na isa, Portuguese passport. Di okay lang kung wala na siyang Philippine passport, meron naman siyang Portuguese passport. Yun yung problema. Pag Portuguese ka, tapos hindi ka marunong mag-Portugal, questionable. Diba? O, nasa Portuguese ka, tinanong ka na immigration. Ano sasagot mo? Agoy. Diba? Ang hirap din, Kaya, yun, galingan nyo na lang. Tapos, meron dito, kumbinsido raw si Ombudsman na konektado ito si Libiste sa Duterte admin. Kumbinsido si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may koneksyon sa Duterte administration ng pagkakuha ng solar energy franchise si Batangas Representative Leandro Libiste noong 2019. Sa isang panayam sa programang executive session ng DZRH, sinabi niyang tila nanloloko lang daw ang kongresista dahil sa pagpapalabas na di umano'y genius ito. Pero may kakuntsaba naman daw pala na malalaking tao. Ayon kay Remulla, mahirap umanong paniwalaan na walang naging papel
ang mga matataas na koneksyon sa gobyerno, lalo na't ang ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda ay may hawak na mahalagang posisyon sa Senate Finance Committee noon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Leviste camp tungkol dito. Ayun ang mahirap. Oo. Sinabihan kagad na konektado kay Tatay Digong. Di ba? Hindi muna sila nag-isip na talagang baka genius lang talaga ito si Congressman Leviste. At hindi nila kayang pantayan ng pagkatalino. Di ba? Hanggang pananagutan, ginalang ni Leandro. Alamin nga natin to dito kay Attorney Harry Roque. Hello! Magandang Hello! linggo sa inyong lahat. Yan. At sana po kayo'y nagpapahinga. Well, ako po medyo sumakit ang likod ko kasi may mga bisita ako, mga kaibigan ko, at inikot-ikot ko naman po. Medyo nasobrahan ata ng ikot. No? Nag-ikot lang naman kami from, anong oras ba yun? Alas 11 hanggang alas 5. Medyo masakit talagang. Bagamat magtatatlong buwan na yung aking operasyon, ngayon alam ko na hindi pala dapat masyadong naglalakad pa. No? So at least for future reference, alam ko na yan, medyo bawas ang ating lakad. Pero I'm fine, medyo kinakailangan magpahinga. At ngayon may huli kaming lakad sa aking mga bisita at siguro pag alis nila mamaya na alas 4, magpapahinga tayo uli. Pero anyway, ano pa kung pag-usapan natin ngayon? Well, alam niyo po, yung dalawang batang kongresista ay parehong merong 110 billion. Si Congressman Miao Miao Parganza ay sinampahan ng 110 million libel case ng pinakamayamang tao sa buong daigdig. Samantalang ito namang si Congressman Leandro Leviste ang siya nagsampa ng 110 million libel case laban naman kay Yusek Claire Castro. Well, alam niyo naman po ang aking paninindigan dyan. No? Ako po ang nagdala doon sa kaso ni Alexander Adonis sa UN Committee on Human Rights. Si Alexander Adonis po ay isang mamamahayag, kaalyado ni Tatay Digong sa Davao noon, ng panahon na naging speaker itong Nograles, at pinakulong siya ni Nograles dahil doon sa tinatawag ng mga taga-Davao na burlesking incident, kung saan di umano nakitang tumatakbo hubad-hubad ang dating speaker sa koridor ng isang hotel dahil nahuli di umano ng asawa ng babae na kanyang kasiping ng mga panahon na yon. No? At nadala po natin yan, yung pag-conviction niya na instant conviction sa Committee on Human Rights ng United Nations, at tayo naman po ay nakakuha ng isang view o desisyon na nagsasabi na ang criminal libel sa Pilipinas, yung pagkakakulong, ay taliwas sa kalayaan ng malayang pananalita. Dalawa pong basehan ng ating UN Committee on Human Rights. Una-una, dahil meron pong alternatibo at yan po ay ang civil libel, at pangalawa ay dahil hindi proportional yung nais makamtan ng criminal libel. Yan nga po yung pagpoprotekta sa privacy ng mga pribadong individual doon sa pagpapataw ng parusa ng pagkakakulong. Dahil habang kalayaan nga ang kalayaan ng malayang pananalita, hindi dapat nakukulong ang kahit sino kapag ginagawa nila o pinaninindigan nila itong kalayaan ito. So, kasi alam nyo, yung mga yan, gigipitin yung mga nagsasalita laban sa kanila. Kakasuhan, kagaya nung dati sa Tuwadcom. Yung mga vlogger pinatawag, di ba, sa hearing. Para magsitigil. Pero hindi. Tuloy-tuloy pa rin yung mga vlogger hanggang sa, nakulitan na siguro, hayaan nyo na lang. Di ba? Dapat pag mga ganyan, huwag kayong balat sibuyas. Di ba? Pag balat sibuyas kayo, wala kayong mapapala. O iisipin nyo na lang na pag inaatake kayo, pag inaatake kayo, papatulan nyo, agoy. Huwag na kayong wag na kayong tumakbo ng kung ano may tinatakbo nyo. Kung kayo ay hindi ayaw nyong nasasaktan dahil napupuna kayo, sa trabaho lang naman hindi naman yung personal yung buhay na atake. Doon sa pagnanakaw, di umano. Di ba? Kung kayo ay magnanakaw, talaga, at ayaw nyo mapuna, wag na kayong tumakbo. Yan, pinapatigil. Tuloy. Dito sa mga dalawang kasong naisampa, laban kay Miao Miao, siyempre ang intensyon ay patahimikin siya at ipakulong siya.
dahil criminal libel yung isinampa ng pinakamayamang tao sa daigdig labang kay Kong Miao Miao, no? Na sa tingin ko naman po ay baka hindi naman po yan mag-prosper dahil in the first place, pati ang Supreme Court ay nagsasabi na dapat bagamat hindi pa nare-repeal ang libel law sa Pilipinas, ang mga huwes hindi na dapat nagpapataw ng parusa ng pagkakakulong. Pero ako naman po, binibigyan pugay ko itong si Leandro Leviste dahil bagamat siya ay nagsampa ng kaso for oral defamation, ang sinampa niya ay civil case. Ibig sabihin, bagamat alam niya na tama siya sa kagustuhan niya magkaroon ng katarungan labang kay Claire Castro, kasi si Claire Castro puro fake news ang pinapakalat. Yeah. Ang fake news na pinakalat niya kay Leandro Leviste ay yung kanyang kumpanya daw ay nagbenta ng shares, no, na ito ay walang consent ng Kongreso and therefore ay pinagbabawal. Yan po yung imputation of a crime, no, or wrongdoing na hindi naman po totoo kasi ang kanyang ipinenta ay sa shares sa isang kumpanya na wala naman pong prangkisa. Pero maski gusto na niya magkaroon ng pananagutan dahil sobrang ng pagpapakalat ng fake news ni Claire Castro, ay pinili pa rin niya na igalang yung karapatang pantao ni Claire Castro na hindi siya dapat makulong dahil sa kanyang mga sinasabi, dahil nasa kalayaan ng malayang pananalita. At yan namang kalayaan ng malayang pananalita, yan ay kalayaan din ng mga spokesperson ng palasyo. No? So sa akin, again, no, an additional basis para ako ay humanga kay Congressman Leandro Leviste, tama po siya na bantayan at pag-ingatan ng kanyang pangalan dahil wala naman siyang kahit krimen na ginawa. Tama. Bakit sasabihin ni Claire Castro na gumawa siya ng krimen, yung pagbebenta sa shares of stock ng isang kumpanya na wala namang prangkisa. Kasi iba nga pala yung merong prangkisa. Yun yung solar power para sa bayan. Samantalang ang binenta naman niya ay yung sa isang kumpanya na walang prangkisa. No? So, ang desisyon niya na mag-file lamang ng civil libel, yan ay papatunay na nais niyang bantayan ang integridad ng kanyang pangalan, pero at the same time, nais din niya igalang ang karapatang pantao ni Claire Castro na magsalita dahil ang pagkakakulong ay hindi naman dahilan. No? Hindi naman dapat magkaroon ng pagkakakulong kapag ang ginagawa lang naman ay nag-eeksesisyo ng karapatan ng malayang pananalita. So, nasaktan ng damdamin niya, nais niya na pangalagaan ang kanyang pangalan, pero hindi rin siya nagnasa na labagin ang karapatan ng malayang pananalita ni Claire Castro. Agree ba ako doon sa ginawa ni Leandro Leviste? Agree po ako kasi tingin ko, sobrang-sobrang talaga itong si Claire Castro. Totoo naman eh. Si Claire Castro, dapat paalalahanan siya na wala siyang immunity sa mga sinasabi niya as presidential spokesperson. Kasi ang meron lang immunity ay yung mga kongresista at mga senador sa lahat ng mga bagay na sinabi nila during congressional hearings, ang mga judges. Kaya nga nagano natatakot na siya eh. Dahil daw baka pagdating ng araw ay balikan siya. So, kung natatakot ka pala, dapat magtitigil-tigil ka, bawas-bawasan mo yung pagiging talakera. Sabi ni Aling Ledesma. Oo, ibahin mo yung estilo ng mga banat mo, lalong-lalo na binabanatan niya si BP Sara. Diba? Nakakaawa ka pagdating ng araw. Baka sabihin mo, ayoko na! Mga desisyon. Hoy, nawala. Ano nangyari? O, nawala na. O, lipat na natin dito kay Attorney Mike. Attorney Mike, ano ba ang meron? At gusto namin malaman. O, may tanong siya sino ang sinungaling sa dalawa? Araw sa inyong lahat. Medyo madilim pa po dito sa isla ng Boracay. Ay, Dahil sa may Boracay paparating na pala si bagyo. Attorney Mike. Pero tingin ko hindi ito kasing kulimlim ng kung ano nangyayari sa politika natin sa Pilipinas sa kasalukuyan. Kamakailan lamang ay nagbigay ng pahayag itong si Boying Remulla na itinatanggi niya ang pahayag ng kanyang kapatid si John Vic Remulla tungkol doon sa alok daw na 1 bilyong piso para sa kanilang magkapatid. Ibig sabihin, 1 billion sila. Na parang sinasabi niya hindi ito totoo dahil wala naman daw actual na offer. Yun ay ayon sa kanya. Pero napakalabo ng kanyang paliwanag. Pero yung kay John Vic Remulla, nung mas nauna nitong pinahayag, talagang detalyado siya at sinasabi niya na meron talagang nag-alok para sa kanya at sa kanyang kapatid ukol dito sa flood control. Sinabi pa niya kung taga saan yung supposedly contractor na ito.
Ang tanong ng marami, kung alam mo pala na yan ay ino-offeran ka ng bribe at ikaw ay DILG Secretary, ang kapatid mo ay Ombudsman at dating Secretary of Justice, bakit hindi nyo hinuli Tama. kung nag-aalok na yan? Bakit hindi hinuli? Si Congressman Leviste, nung siya ay inalok ng kapareho na amount, sinet up niya agad yung tao na to, daglian na ito ay hinuli. Patapos lamang mag-alok ng 3 milyon yata ang inaalok. Sa iyo, 1 bilyon ang inaalok. Ikaw Hindi ay mo hinuli? DILG Secretary. At pupunta ka sa taong bayan, magsusumbong ka na para ikaw ay bayani na tinanggihan mo ito. Tama. Ang duty mo ng panahon na yon ay hindi tanggihan lang yung alok, kundi hulihin siya sapagkat nung panahon na yan na kayo ay inaalok, may nagaganap ng krimen ng bribery. So bakit hindi mo mabanggit ngayon Kung ang sino? pangalan ng kung sinong nag-alok? At bakit kay Marcos ka magsusumbong? Bakit hindi mo gawan ito immediately ng aksyon bilang DILG Secretary? Papalakas eh. At kung pakikinggan nyo naman, yung pahayag niya, muli, sabi niya, tinanggihan ito ng kanyang kapatid at parang dismayado daw na sinasabi, yan lang ba ang halaga natin sa kanila? Napakababa na talaga ng tingin nila sa atin. Ano ba sinasabi mo? Nabababaan ka sa presyo o gusto mo ng mas mataas? Ang importante dito, dahil sa conflicting accounts ng magkapatid na ito, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Hindi pwedeng magtagpo at magtugma ang kwento ni Boying Rimulya at kanyang kapatid na si John Vic Rimulya sapagkat malayong-malayo at magkaiba siya sa mga importanteng aspeto kung paano naganap ito. Sa aking sapantaha, mas kapanipaniwala ang kwento ni John Vic Rimulya Yan. na totoo na mayroong nag-alok. Hindi ako naniniwala sa kwento ni Boying Rimulya na wala Yun, yung naman daw. palang kasagutan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang sinungaling sa dalawa? Ngayon, lumabas dito na ang nagsasabi ng totoo, yung isang kapatid na si John Vic. Pero yung isa, tuloy. Talagang actual offer. Nadulas na lang talaga itong si John Vic at akala niya ay sumisikat pa sila at nagpapasikat sila Wala. sa pagtanggi doon sa pera. Kaparehong-kapareho po ito kung matatandaan ninyo nung inaresto nila si Rodrigo Duterte. Si John Vic Rimulya din ang lumabas sa media at nagmamalaki pa na kinukwento sa interview kay Pinky Webb na sila ang nagplano. At hindi daw talaga sinama ang media at binanggit niya pa kung sino-sino mga nagsipagplano. Siguro matapos naman siyang mapayuhan ng kanyang kapatid sa Senado nung inimbestiga na siya, binawi niya na ito. At sinabi niya wala naman ng plano. Bagamat malinaw na nadinig ng sambayan ng Pilipino sa interview na sila ang nagplano sa pag-aresto ni Rodrigo Duterte. Ganon-ganon din na nangyayari dito. Napasubo itong si John Vic Rimulya, siguro dahil na rin sa kagustuhan na makapagpasikat, akala niya nagiging bida siya, hindi niya kinonsulta yung kanyang kapatid sa kanyang sasabihin. Ang gusto na lamang ay makapagpasikat na kunyari mga bida na tumanggi sa offer ng bribery. At ang tanong na lang dyan, kung totoo ang sinasabi ni John Vic Rimulya na kinokontra ng kanyang kapatid, totoo kaya na tinanggihan? Or kung tinanggihan man, anong dahilan tinanggihan? Dahil ba sa ito ay masyadong mababa? O nagkaroon ba ng sumunod na offer na mas malaki? Ang mahalaga nito dahil dito sa mga conflicting accounts ng magkapatid na ito, who are two of the highest government officials in the Republic of the Philippines at the moment, lahat na ngayon ng mga kwento nila ay nagiging kaduda-duda na sa Tama. sambayan ng Pilipino. Again, babalik tayo. Tungkol saan ang pinag-uusapan natin dito? You guessed it right. Flood control pa rin. Kaso unti-unti nang nawawala yung usapin ng flood control. Napupunta na dito sa usapin sa mga kagaya niyan, kay Anta Clara, dito sa ombudsman, kasi ombudsman ka tapos banat ka ng banat. Di ba? Parang nasa kanila yung nasa center of the, di ba, attraction. Hindi mo alam kung gusto nilang sila ang pag-usapan araw-araw.
Ito yung sinasabing 1 billion na suhol, hindi direktang inalok kay Ombudsman. May middleman. Pero, alam mo kung sino yung middleman. Dapat yung middleman, kinasuhan nyo, inaresto Walang nyo. direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koneksyon na pwede itahi. Parang nahihirapan din tayo prove ang kaso. Walang natanggap na direktang alok si Ombudsman Crispin Remulla na 1 bilyong piso upang manahimik sa investigasyon ng flood control scandal. Ito'y kasunod ng kumpirmasyon ng kanyang kapatid na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may nagtatangka sa kanilang manuhol ayon sa kanilang malapit na kaibigan. Totoo po. Isa pong contractor based on the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin ng kapatid. Kwento ng nakakatandang Remulla, totoo na may mga nais makipag-usap sa kanila. Ngunit mahirap anyang tukuyin kung sino talaga ang nais manuhol, lalo na at malawak ang mga koneksyon at hindi naman lantarang inialok sa kanilang dalawa. Yung pinag-usapan namin ngayon, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, arestado niya kagad. Wala eh. A friend of a friend na hindi Arestado na maibat kaagad. basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan. Payo ni Ombudsman Remulla sa Bakit yung kay Kong Libiste, yung 3 million? Ayun, arestado talaga yung panunuhol. Dito, anong kwento rito? Di ba? Pwede naman nilang ikasuhan yun eh. Napakadali nilang kasuhan yun dahil ombudsman sila at DILG yung isa. Napakasimple lang sa kanila gawan na aksyon itong mga panunuhol. At mapunta tayo sa signature campaign ni Tatay Digong para mapauwi na. Kasi alam nyo ba, mga kasama, meron hong prediction si Rudy Baldwin na na makakauwi ho si Tatay Digong ngayong 2026. Pero bago yan, may papakita ko sa yung video. Ito yung signature campaign na talagang halos lahat ng Pilipino halos na. Yung nagsisipirma na para mapauwi si Tatay Digong. Di mapapago ang suporta namin sa'yo, kaya tatayo titindig para sa'yo. Mga kababayan natin, Kami naman. Yan. So alas 6 na ng gabi, inabot na tayo ng dilim dito sa Hepa Lane, sa Recto. Yung dating Hepa Lane po ito And ayan, ang dami pa rin pong nagdadatingan. Wala pa rin pong humpay. Yung signature campaign team po, nag-set up na sila dito ng naglagay sila ng ilaw para ayan, ilaw para tuloy-tuloy pa rin po. Hanggang 7 PM po kasi ito. So meron pa tayong 1 oras para sa signature campaign ngayong araw po ng Sabado, January 17, 2026. Ayan. So sa mga nagtatanong, again, paulit-ulit na nagtatanong kung para saan po ito, para aksyonan po ng Supreme Court yung 4 na petition. At syempre, para makauwi si former President Duterte. Ayan. Tayong bayan mo'y nagising sa boses mo. Minahal ka ng masa, ramdam nila ang puso mo. Mabigat ang
laban pero di ka tumalikod. Dahil sa bayan lagi kang nakatayo at handang umalalay. Kay kami naman ang sasalo. Tatayo sa tabi mo, kami ang magiging lakas at sandigan mo. Ang pagmamahal namin ay di magbabago. Kasama mo ang Pilipino at hindi ka iwan. Ay kami naman. May mga turo ng hidala namin lagi. Sa yapak mo, handa kaming sumuno. Hindi magbabago ang suporta namin sa'yo. Kaya tatayo titindig para sa'yo. Dahil kami naman. Kita nyo naman, di ba? Oh, mapapadaan lang yung tao, talagang gusto talaga kagustuhan nila na pumirma. Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilaging share. Bye-bye.